ang pagdiskubre sa katotohanan kasi nga may pinagtatakpan. Ganun po ang dapat natin na pag-unawa sa inyong binanggit, di ba, Professor? Ano po? Tama po 'yun ano, Okay. kasi if 'yun nga, yung binabanggit ko kanina yung tinatawag po natin na decisiveness, Mm, yung decision making at this mm, point in time is very crucial for the president. At mm, kung medyo meron talaga siya ritong pinapangambahan at meron siyang kinakatakutan basically, ito yung nagiging hadlang sa kanya 'no, para talaga isiwalat in the fullest extent itong issue na 'to ng corruption. Kasi sa totoo lang ano, maganda kasi talaga siyang gamiting barometro ng kanyang maaring maging legacy 'no. Kasi this is really a very important issue na kung saan po pwede niya talagang linisin yung legacy ng kanyang pamilya. Because let's face it, the Marcos family has already been tainted with this issue of corruption from the very start, nung pang sa panahon ng kanyang ama. No? So ito sana ay magandang defining moment para sa kanya na para mm, i-redeem yung kanilang pangalan at linisin yung kanilang yung mga masasamang impression na to. No? Pero mm, ang nangyayari kasi instead of doing this, parang mas lalong lumalabas yung impression that they're cuddling corruption and that they're mm, afraid of really exposing it because yun nga yung taong bayan nag-iisip na baka sila rin ay involved dito no. So yun mm, yung mahirap kasi no, sabi nga natin yung walang kasalanan may really cast the first stone no. And the way I'm seeing it here is that the president is really holding himself from going full throttle in these investigations because nangangamba rin ang Malacanang no, na maaring may mga dokumento, may mga paper trails that will lead to the Malacanang doorstep. And true enough, binanggit na naman ito ni Zaldico, no, hindi nga lamang ito na-amplify ni Ige because ang ginagamit ng Malacanang lagi is denial and deflection, no, speaker. Okay? And this is because the former speaker really had his eyes towards running for the presidency in 2028. mhm, And remember that he knows very well that VP Sara is the biggest stumbling block towards this ambition. Pero mm, ngayon nawala na siya, no? mhm. At iba na yung dynamics sa Kongreso, gayon din naman sa Senado. Maaring magbabago rin po ang ihip ng hangin. Pero this is something na kabang-abang at titignan pa rin natin. Pero sana ang sa akin whether the impeachment complaint will push through or not, no, Mhm. still the flood control scandal, this Yes. DPWH mess, this Mm, DPWH issue, mm. and the corruption that we have at the moment, dapat hindi po yon mag-wane down. No, nung nakaraang linggo, lumabas po itong dalawang major surveys, one from SWS and then there's one from Pulse Asia, na parehong nagpapakita po nung pagbaba ng trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Magkaiba yung eksaktong numbers, pero sinasabi pareho dun sa studies na may kinalaman sa anti-corruption drive, maging sa pagkontrol ng inflation, kung bakit ganito yung naging pagbaba ng trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Pero para sa ating mga pangkaraniwang Pilipino, paano ba natin dapat intindihin etong dalawang surveys na ito? At paano pa ito makakaapekto sa amin? Well, kung titingnan po natin, ito pong dalawang surveys ito nagpapakita lamang talaga nung tinatawag natin na trajectory nung mga naging pagdaloy, lalong-lalo na nitong mga investigation sa flood control. I think the president missed a very, very important turning point here, no? Particularly nung June, July actually, when he had his SONA, I think the momentum was already there because he already said that statement, mahiya naman kayo, and it was really applauded not only by the people in the gallery, but I think by the entire Philippine nation. Ano? Pero kasi the months after that, I think we actually saw a drastic slowdown. Ano? So nawalan nung tinatawag nating momentum at nawala nung mas masasabi nating solid, decisive effect yung kanyang mga ginawa dito sa flood control scandal to the point that even if there were already a lot of mechanisms already in place, nandiyan na yung mga pasabog ni Zaldico, nandiyan na rin yung mga naghanap na rally. I think it really failed to get that upswing, no? And I think ito yung naging dahilan kung bakit hanggang ngayon wala tayong masasabi ng mga mabibigat na mga personalidad at mga malalaking isda na napakulong. And this is actually contrary to what he promised to us. So ang nangyayari dito kasi is parang it's more of a paralysis, I would say, na parang nag-stall talaga yung palasyo
especially nung yung mga kaalyado na niya, yung mga masasabi nating madadawit dito, I think the president really tried to press on the panic button and medyo nagano siya, no, nag-slow down talaga. Ito yung nakita natin dito sa mga nagdaang surveys. Oo, balikan ko lang po ulit ang ganda ng mga sinabi ninyo. Sabi niyo nga the president missed a very important turning point. Mula dun sa simula nung ni-reveal niya po o inilabas niya yung korupsyon dito sa flood control hanggang sa ngayon kung nasa saan na tayo, kung saan nakikita ng tao na puro maliliit na isda ang nakakulong. Babalikan ko po itong survey na ito ng SWS maging ng Pulse Asia. Medyo magkaiba yung resulta eh. I don't know kung nakita nyo na po mismo, pero hindi eksakto yung number, pero yung bang dahilan, yung ginamitan kung bakit naging ganun yung pagbaba, inflation and corruption pareho, kailan nagiging meaningful yung pagkakaiba ng resulta ng dalawang surveys na ito. Ang sinasabi ng Malacanang, those are just numbers, hindi yan makakaapekto sa performance ng Pangulo, pero kailan nila dapat seryosohin ito, lalo dalawang magkaibang survey, ang nakita natin, bumaba talaga ng matindi yung trust ratings ng Pangulo. Well, the president can always dispel this surveys as something that is insignificant, but no, the surveys are necessarily guides for better governance and more decisive actions. No, so if the president really wants to salvage whatever political capital is left of him, I think they need to take it seriously, and we need to understand that these are two reputable survey firms. No, talking about the SWS and Pulse Asia, and kung makikita natin, talagang significant yung dip doon sa kanyang survey rankings. So basically, -3 and -14, no? Kung titingnan natin yung disparity between the trust and the distrust, basically. So this is really big, and the president cannot just simply brush this aside as something that will not affect his performance, because really, this is a manifestation o sinasalamin nito yung kasalukuyang performance na meron siya, basically. And this is very, very problematic at this part. Hindi ko po sure kung kaya nyo sa amin ipaliwanag to, Professor. Pero kasi may mga nagtatanong kung bakit mas mababa yung net trust ni Marcos Jr. dun sa SWS compared sa Pulse Asia. Help us understand, paano po nangyari na ganun kung ang parehong issue na pinagbasihan is inflation and corruption? Ba't naging ganun yung data natin? Ayun, naputol lang yata si Professor. Babalikan po natin siya mamaya. Pero sinasabi niya sa huling tanong natin, kasi nga po ang sinasabi ng palasyo dito, it will not affect kung ano man ang performance ng Pangulong Marcos Jr. Yes, Professor, you're back. Professor? Ayun, wala pa rin po. Ang sinasabi niya, galing itong survey from two reputable firms at dapat daw talagang tignang maigi ng palasyo kung saan sila nagkulang dito. Though dun sa sinabi niya kanina, the president missed a very important turning point. What could have been? Ano nga kaya talaga dapat ang ginawa nila para nagdire-diretso yung momentum? But anyway, Professor, balikan natin. Paano po ba natin ipapaliwanag? Ba't ganon? Yung net trust ni Marcos Jr. mas mababa sa SWS compared sa Pulse Asia. Kung tutuusin, pareho lang naman po yung ginamit. They're talking about inflation and also corruption na naging dahilan kung ba't ganito yung naging pagbaba. Pero ba't hindi same numbers? Well, basically, no surveys actually taking it from a scientific perspective will be exactly alike, no. And kung titingnan po natin, syempre may mga methodologies talaga na ginagamit tayo rito when it comes to surveys, and these are, the scientific assessments, several values, and yun nga, may mga margin of errors din tayo tinitingnan dito. Pero kung titingnan natin kasi dito, ang yung tinatawag natin mga undecided, I think talagang malapit siya, no. Same goes with the numbers that were posted for the Vice President. I think ito yung makikita natin na talagang merong pagkakahalintulad itong surveys na ibinigay. Pero ang siguro mas maganda tingnan natin dito, DJ Chacha, is kung paano talaga nangyari, na talagang lumagapak yung kanyang mga numero, basically. And I think hindi dahil sa may ginagawa si VP Sara, anything significant, anything brilliant,
But I think it's really the president and the government self-destructing at this point in time. No, talagang hindi nila nagawa na sabihin natin, bigyan ng magandang direksyon itong napakalaking issue na to, which I think, as I was mentioning a while ago, the president could have actually used this as a very important platform for him to wage an all-out war against corruption. Kaya lang kasi kung meron talaga siyang pinoproteksyonan at kung meron talaga siyang kinakatakutan na madawit dito, and if all roads will lead to Malacanang, definitely he is in a very, very precarious situation at this point in time na hindi niya talaga magagawa decisively yung kanyang dapat gawin. At ito yung nakakaapekto doon sa kanyang pagbaba ng numero. So it's really a choice between how to really navigate between having this low trust ratings and effectively addressing the issue of corruption na medyo ma-endanger din naman yung kanilang sitwasyon basically. Okay, so ang linaw po ng sinasabi ni Professor, self-destruction, no? Dahil nga dito sa nangyari po na expose tungkol sa flood control scandal, na hindi napapangsiwaan ng maayos ang flow ng investigasyon kasi kaninyo, kung meron kang pinagtatakpan, definitely, parang Professor, parang yung taong bayan nag-oobserba na hindi lubos na nagagawa ang pagdiskubre sa katotohanan kasi nga may pinagtatakpan. Ganun po ang dapat natin na pag-unawa sa inyo binanggit, di ba, Professor? Ano po? Tama po yun, Kasi Okay. if yun nga, yung binabanggit ko kanina, yung tinatawag po natin na decisiveness, yung decision making at this point in time is very crucial for the president. At kung medyo meron talaga siya ritong pinapangambahan at meron siyang kinakatakutan, basically, ito yung nagiging hadlang sa kanya, para talaga isiwalat in the fullest extent itong issue na to ng corruption. Kasi sa totoo lang, maganda kasi talaga siyang gamiting barometro ng kanyang maaring maging legacy, Kasi this is really a very important issue na kung saan po pwede niya talagang linisin yung legacy ng kanyang pamilya. Because let's face it, the Marcos family has already been tainted with this issue of corruption from the very start, nung sa panahon ng kanyang ama. So ito sana ay magandang defining moment para sa kanya na para i-redeem yung kanilang pangalan at linisin yung kanilang yung mga masasamang impression na to. Pero ang nangyayari kasi, instead of doing this, parang mas lalong lumalabas yung impression that they're cuddling corruption and that they're afraid of really exposing it because yun nga yung taong bayan nag-iisip na baka sila rin ay involved dito, So yun yung mahirap kasi, sabi nga natin, yung walang kasalanan, may really cast the first stone, and the way I'm seeing it here is that the president is really holding himself from going full throttle in these investigations because nangangamba rin ang Malacanang, na maaring may mga dokumento, may mga paper trails that will lead to the Malacanang doorstep. And true enough, binanggit na naman ito ni Zaldico, hindi nga lamang ito na-amplify maigi because ang ginagamit ng Malacanang lagi is denial and deflection, And in the process, nadidisorient ang taong bayan. Okay, so ito ngayon, ito ngayon ang critical, Professor, ninyo. Yan ang sitwasyon. Sa pag-aanalisa po ni Professor Froilan, yan ang sitwasyon. Kumbaga, hindi mo magawa ng lubos ang gusto mong gawin, hindi mo mapangatawanan ang iyong mga pangako, kasi nga baka sa bandang dulo, nandoon pala, yung dulo ng lubid sa mismong pintuan ng Malacanang, so to speak. Ano ngayon ang kritikal sa unang quarter ng taon na ito? Kasi po alam naman din natin, Professor, na sa July, second to the last zona na niya. Hindi ba? By next year po, last zona na. Meaning, hindi maitatanggi, sa nanunungkulan po ng 6 na taon, may pagkakataon dyan, papunta ka na sa lame duck na iyong panunungkulan. So ano ang kritikal? Una, para tumaas-taas man lang ang tiwala ng taong bayan sa Pangulong Marcos Jr., itong unang 3 quarter na ito, ano ang mga kritikal na dapat niyang gawin at ano ang dapat na asahan din natin sa mga obserbasyon mo nga na nangyayari ngayon sa ginagawang investigasyon?
Simple lang Manong Ted, no? Unang-una, kinakailangan talaga magkaroon ng focus yung gobyerno, no? Hindi lang po pwedeng optics, hindi lang po pwede puro rhetorics, no? Kasi I think ang mga kababayan natin is really looking for something na drastic, no, na gagawin ng ating pangulo. And for a very for quite some time, no, nagbigay sila ng mga pahayag, nagbigay sila ng mga assertions that may mga magkukulong na this time around. Well, I understand the government, no. They really want to come up with an airtight investigation. They really want to come up with very good cases. Pero, yung conviction naman does not really preclude people from being investigated. So I think what is important here is for the public to know that the wheels of justice is actually moving and that the focus of the president is really there. Ang nangyayari kasi is that instead of focusing head on this issue, nagkakaroon pa nagkakaroon pa ng mga diversions, no? Parang ang nangyayari is that yung mga kaalyado ng pangulo, ang ina-amplify pa nila yung mga issues na political, no? Lalong-lalo na dito sa mga Dutertes, no? Which I think does not also sit well with the public, basically, because though yun nga, this corruption is a political issue, I think this mess right now that the government is into could really best be addressed by the government because they have all the resources available with them, no? Ang kailangan lang talaga is focus and the political will. Secondly, kinakailangan din siguro makita ng ating taong bayan na yung decisiveness to control corruption is also invariably connected with effective governance. Kinakailangan mapaayos natin yung ating mga economic imperatives, which right now is really not in a very good shape, no? That's why kung maalala natin sa survey, lumalabas doon, inflation and unemployment remains to be very important considerations, no? So lumalabas na dahil sa sobrang involved tayo dito sa corruption scandal na to, nawawalan yung government ng focus doon sa iba't ibang mga issues, no? Where one of the countries, I believe in Southeast Asia, that has the lowest tourism revenues for 2025, no? So nakakalungkot na ang dami sanang pwedeng gawin at ibalita sa atin ng gobyerno na magandang ginagawa nila pero medyo nalulunod sila dito sa political noise. I think they need to re-establish that focus. And siguro kailangan din Manong Ted, no, na tignan din natin how the government will react to other issues. Maraming issues na kinakaharap tayo na hindi nabibigyan ng atensyon ng gobyerno. Halimbawa, ano na nangyari sa Maharlika Fund? What happened to the gold that was sold by the government in the past year? Ano nang nangyari dito sa mga infrastructures na ginagawa natin? Ano nang nangyari sa budget ng halimbawa ng Department of Education o dito sa Department of Health nung sa 2025 GAA? So all of these things, no? Kasi itong flood control para sa akin is just the tip of the iceberg. Meron pang mas malalim na mga corruption related matters na hindi pa rin talaga na isasawalat sa atin ng gobyerno. And if the government will actually take the lead or take the charge in making the people understand na meron pa palang mas malalaking iskandalo, I think this will somehow make the public realize that the government is really serious about fighting corruption head-on. Gawin nating halimbawa itong Cabral Files o DPWH leaks at ngayon binansagan naman ng palasyo na Leviste Files. Gawin nating halimbawa ito. Sa nangyaring ito, vis-a-vis the reaction and the narrative of the palace. Ano ang iyong analysis doon, Froilan? Well, basically ito nga nangyayari, no. I think we have good people in the persona of Congressman Leviste, same goes with Kiko Barsaga, who is actually very brave about exposing what's really happening, you know. And kung nakikita naman ng Malacanang that the people's sentiments align with their vision itong mga batang-batang kongresista na to, I think the government should also not be oblivious to the demands of the public. Greater scrutiny, and at the same time, huwag nilang iset aside, huwag nilang baliwalain. Ang nangyayari kasi nababrush aside lahat itong mga isinisawalat nila when in fact these are very integral matters that will really shed light into the issue. Kaya
yun nga, nagkakaroon ng impression yung iba sa ating mga kababayan na maaring may mga takipan na nangyayari kasi ito nga, no, maliwanag na, nandito na yung mga files. What the government just need to do is to scrutinize them well, investigate it further, and then eventually file the necessary cases, no? Because, Manong Ted, para sa akin, itong issue ng flood control na to is not really that difficult to begin with. Kasi nga, the paper trails are there, the allegations that were made, the projects are there, the ghost projects and the substandard ones are there. So you just need to really, kumbaga, uncover them. And ito nga, may mga nag-uncover na, pero mukhang pilit ibinabalik ng gobyerno yung takip, no? Para hindi talaga sumambulat at hindi lumabas yung katotohanan. And I think this is what the public is demanding for a long time because justice will always be equated with the truth, no? And for as long as wala sa atin yung katotohanan, hindi natin makakamit yung tunay na hustisya. And this becomes the cornerstone of trust. Kaya mababa yung trust is because hindi ibinibigay sa atin yung katotohanan. Ano ang masasabi mo sa ngayon ang dulo na nitong kinahantungan nitong Cabral Files, naging DPWH leaks, ngayon tantawag na Eleviste Files, ipinupukol na, ipinapasa na ang bola sa ombudsman. Kumbaga, bahala na ang ombudsman dito. Doon din tayo nagawi. Oo. Anong take mo dito na sa ombudsman ipinapasa ngayon ang pagsasalaysay dito sa appreciation ng mga sinasabing mga dokumento na umano'y nanggaling sa opisina? Nakita naman din natin, no? Nagpunta talaga doon si Ginoong Leviste at nagkita nga sila ng namayapang si Cabral. Well, basically, Manong Ted, iba kasi ang legal perspective dito sa political realities, no? Kung titingnan natin. So, politically, may traction at meron talagang epekto itong mga pagsisiwalat na ginawa ni Congressman Leviste. And definitely, this does not sit well with the government. But at the end of the day, definitely, ang balik pa rin naman ito is the case build-up, no? Na talagang ibibigay natin dito sa Office of the Ombudsman with the full trust and confidence na pangahawakan natin yung binabanggit ni Ombudsman Remulla na wala talaga siya ritong sisinuhin at wala talaga siya ritong poprotektahan at talagang kung kinakailangan na masampahan ng kaso at makulong, no, at masampahan ng kaso sa Sandigan Bayan gagawin niya. This is yet to be to be seen because alam niyo itong si Ombudsman Remulla, sa totoo lang, no, marami siyang mga press conferences kaliwat kanan, maraming mga photo ops, maraming mga videos. I think more on the optics, no, more on the noise, I would say, but not too much on the accomplishments at this point in time. So maybe this could also be a defining moment for him to really act on this because yun nga, nandito na yung mga dokumento, no? Ang kailangan lang talaga is pag-aralang maigi, imbestigahan at yun nga, seryosohin, no? At wag sanang i-set aside as something inadmissible or something to that extent. Kasi meron naman talaga, no? At pinapakita sa atin doon ni Congressman Leviste. So, kumbaga parang Congressman Leviste has already taken that bold step, no? He already took the first step towards making the government more accountable. It's now incumbent upon the government to really act on it and to act on it with swiftness and decisiveness. At yun nga, seryosohin itong mga dokumento na to. Sa mga dokumentong ito na pinag-uusapan natin, ito ho yung sinasabi ni Congressman Leviste. Pati po ni Senator Ping Lacson, no? Kung maalala po natin, may 5 na mga miyembro ng gabinete ang sinasabi na nabigyan ng alokasyon, no? Oo, at nagkaroon nga daw ng parang supposed to be insertion o paglalaan ng pera, may particular na halaga, and then sinasabi daw po may mga proyektong isinusulong. So, when you say cabinet secretaries, official family ng presidente yon, di ba? Malacanang yon kasi nga cabinet secretary and then may mga initials. Opo. So ano ang basa niyo po dito, relevant nga dito sa performance po ng ating kasalukuyang ombudsman na kapag ganyan na may mga binabanggit na ng mga initials and may mga sinasabing mga miyembro ng gabinete na sangkot dito o sa mga insertions na ito, paano kaya tatanggapin ng tao
kung hindi man lang ito papansinin o wala pong mangyayaring anuman pong pag-iimbestiga, sa katotohanan, kung yung bang insertion natupad at nagkaroon ng kaukulang funding at implementasyon ng proyekto. Yun nga yung binabanggit natin, Manong Ted, tama po yun, ano, and I believe that ito pinapadali na talaga, sabi ko nga kanina, where Congressman Leviste and even Kiko Barsagas already paving the way, for us to better understand the dynamics of the issue. Kinakailangan lang talaga dito is pagtuunan talaga ng pansin ng ombudsman na natignan itong mga mga kaso na to, bulat-lating maigi at talagang i-scrutinize ng maayos itong mga dokumento basically, because it will really lead to something. And yes, the cabinet secretaries, if ever they are really involved, or the alter egos of the president. So technically speaking, hindi natin talaga, again, maaring maaring manifestation again that the Malacanang is actually involved in this issue, which I believe, I really believe that the ombudsman should really focus its lens, ang problema kasi sa ombudsman kumisan, halimbawa, may mga issues, halimbawa dito sa confidential funds ng Vice President. I know kailangan din naman talaga itong investigahan. But then again, I think we need to set priorities. If ang goal kasi natin dito is if the government really wants to increase the trust and satisfaction rating coming from the public, again, based on these surveys, kinakailangan talaga na ang focus ng ating gobyerno kung ano yung pinaka-pressing realities and pressing issues at the moment, which I believe is really the flood control scandal. And kung titignan natin yung last ito bago magbagong taon, yung optimism ng ating mga kababayan relatively for the coming year mababa din, and I think this is related to this political turmoil happening in the country. So I think if the government really is very serious about this, all the instrumentalities, all the agencies, should really put all hands on deck to really address this issue once and for all. And this is the only way by which the president may be salvage whatever political capital is left of him. Especially, tama po kayo, he is going to enter the lame duck phase of his presidency by October 2027, the filing of candidacy for the 2028 elections. Halos wala na po talagang kapangyarihan ng Pangulo. So this is really very important, itong panahon ngayon na talagang ma-focus niya yung lahat ng atensyon, lahat ng resources ng gobyerno para talaga matuldukan na itong issue na to once and for all. Okay, pahabol pong tanong lamang mula kay Chacho. Oo. Professor, narinig kita kanina, sinasabi niyo po na yung ginagawa ngayon ng presidente nga ay self-destructing. Kahit na walang ginagawa ang vice-presidente, tila parang nagbenepisyo siya sa mga naging ganap ng administrasyon. Dahil dito, nakita natin, bumaba man yung kay VP Sara, kung i-compare natin sa numbers ni Marcos Jr., mataas pa rin siya, especially in Visayas and Mindanao. Anong epekto nito? Is this because of what really the government is doing o dahil yung stronghold ni VP Sara sa Visayas and Mindanao hindi talaga nagbabago? Well, actually, that's a very good point, DJ Chachana. Actually, masasabi natin that both factors actually come into play. Remember na talagang itong si VP Sara, may bailiwick talaga siya, which is of course Mindanao and of course of Visayas, and that is around 23 million voters. Kaya nga sinasabi ng ilan na kahit sabihin na natin sa 2028 elections, medyo, yun nga, yung mga naunang mga presidential balls in the past na medyo nag-lead, hindi naging successful. Talking about Isko Moreno, Grace Po, Binay, and others. I think the same may not hold true for VP Sara, primarily because she has a very strong bailiwick in Mindanao and Visayas. So, yun nga, going back to the question, basically, nakita natin dito, politics does not exist in a vacuum. Remember na ang Vice President is just a President in waiting. So all eyes and ears still is focused on the President. And if the President is not doing anything significant, or at least yung perception na walang
decisive or bold move na ginagawa ang Pangulo or nakukulangan ng publiko sa ginagawa ng Pangulo, Mm-mm. given the fact that he has all the resources, given the fact that he has all the machineries. Oo, Syempre, yes. ang lalabas dito is that the Vice President, even if she is not doing nothing, may actually tend to get She's some kind of benefiting from leverage. it. Kasi nga, Oo, oo. yes, kasi Oo. sobrang layo ng disparity. Oo. Professor, yung from a political viewpoint, bilang isa rin pong nag-aanalisa ng mga bagay na to, kung itutuloy ba ng administrasyon ang pagpursige doon sa impeachment ni VP Sara, will it help them or mas makakadamage yun sa kanila? Well, basically, no, ang goal kasi natin dito is really to account for the truth, no, and justice. So sabi ko nga kanina, if ever there is really this issue about the confidential funds, and if we really want to really see the truth in this, then I think we need to push through with impeachment. Pero kasi yung dynamics, DJ Chacha, is already quite different from the time that we filed the impeachment last year to how it will be filed right now, especially because of this flood control scandal, yung pagbabago ng liderato sa parehong kapulungan ng Kongreso at Senado, at yung mga shifting alliances. So definitely this will have a strong effect, no, dito sa kakahinat na nitong impeachment. Plus the fact that the Vice President is enjoying a relatively higher level of popularity and trust rating and satisfaction as well, may not bode well to the general public, because again the public's perception will still be, why are we going to have an impeachment when in fact we have a problem so big, so immense, na hindi pa natin nasosolve, no? So why start another process when in fact this proceeding of the flood control mess is far from being resolved, no? So ito yung kinakailangan nating sigurong maintindihan dito sa impeachment nito. Pero I believe that by February, whether kahit anong mangyari, I think the allies of the president will still be filing an impeachment complaint against the Vice President. Opo. So sa simpleng salita po, kung ang ating habol ay katotohanan at accountability, dapat ituloy ang complaint na yan. Kasi nga daw may basis, ang usapin po dito sa hindi maipaliwanag na paggasta sa confidential fund. Point number 1, Professor? Pero sa kabilang banda sa usapin po ng politika, yung timing nito ngayon medyo tagilid. Kasi sa halip na baka at the end of the day naman kasi itong mga ang boboto diyan mga politiko kasi nga yung tamang timing dapat last year nung na-file ito. Kasi noon wala pa itong iskandalo na trilyon na pinag-uusapan. Ngayon kasi kapag ito itinuloy, ang iisipin ng iba, inuuna nyo si VP Sara, gayong yung nagnakaw ng trilyon, wala pa nakukulong. Ganon yan, di ba? Professor, So, kumbaga, sa halip na baka mag-backfire at magmistulang underdog si VP Sara, ganon po ba yon? Tama po yan, and basically nakita na rin ng marami sa mga politiko natin yung firepower ni VP Sara yung nakarang elections, that the people that she campaigned for and that she supported eventually became successful doon sa nakarang election. So this may actually be a turning point as well, especially para sa ating mga congressmen and senators, especially those seeking for re-election. And syempre, maaaring magdalawang isip sila to actually support the Vice President. Because to support impeachment against the Vice President. Because let's face it, ang talagang masyadong maging bold yung action na ma-impeach siya, walang iba kundi yung dating speaker. Okay? And this is because the former speaker really had his eyes towards running for the presidency in 2028. And remember that he knows very well that VP Sara is the biggest stumbling block towards this ambition. Pero ngayon nawala na siya, at iba na yung dynamics sa Kongreso, gayon din naman sa Senado, maaring magbabago rin po ang ihip ng hangin. Pero this is something na kabang-abang at titignan pa rin natin. Pero sana, ang sa akin, whether the impeachment complaint will push through or not, still,
the flood control scandal, this DPWH mess, this DPWH issue, and the corruption that we have at the moment, dapat hindi po yun mag-wane down. Opo. Taiko Electric Tricycle, na usong-uso po ngayon e-trike, e-bike sa mga kalsada sa Metro Manila. Doon nga sa amin sa Tondo, sabi ko ito yata ang e-bike at e-trike capital of the Philippines. Napalitan na ng e-bike tsaka e-trike yung mga jeep dyan sa Tondo. So ngayong araw na ito, bawal na po ang mga e-bike sa major roads katulad po ng EDSA, C5. Kasama rin po dyan ang Quirino Avenue hanggang Magallanes South Luzon Expressway. Alinsunod po yan sa mga patakaran na itinakda nga po nitong Metro Manila Development Authority o MMDA, katuwang ang LTO. So maya-mayang kaunti kausapin natin siya. Ito pa talagang hulihan na kasi nung nakaraan ang sabi nila mag-aabiso lang na on Information January 2, campaign. correct, campaign drive. Pero pagdating ng January 2, kapag may e-bike na nandyan, huli ka. Hindi ba? Yun ang sabi nila. Oo. So tignan po natin mamaya kung Sige. talagang today is the day. Po, narinig niyo po ako? Yes, yes sir, yes sir. Maligayang Opo, bati opo, po. Opo, thank you. Yes po. Asik Marcos, Happy New Year po. Linawin lang natin. Oo, ngayon na nga, ngayon po ang simula nitong pagbabawal ng mga e-trike at e-bike sa mga major roads natin. Para lang po mas klaro sa mga nakikinig at nanonood sa atin, ano-ano po ulit itong mga kalsadang ito na ngayon kapag may nakitang e-bike, huli na sila. Opo, ganito po yan. Kung matatandaan po ninyo, nung last December, yun nga po yung nabanggit namin, binigyan po namin sila ng 30 days, which is ang implementation po ngayon January 2. Pero initially po, kung mapapansin po ninyo, yung nilabas po namin na PR regarding dito, uunahin po namin yung major roads po ng Metro Manila, which is number 1, yun hong EDSA, simula ho Pasay hanggang hong Monumento. Pangalawa po yung C5 Road. Pangatlo po yung Rojas Boulevard. Pang-apat po yung Quirino Avenue to Magallanes sa may South Luzon Expressway. Magkabila po yan. So, yan po yung mga pangunahing kalsada na apparently tinatakbuhan po ng mga kababayan natin na may e-trike, e-bike. Kung matatandaan po ninyo, Manong Ted, nung Pasko may nag-viral ho na photo na isang four-wheel na e-bike tumatakbo po sa gitna ho ng EDSA, naka-counterflow pa. So, yung mga ganyang bagay po talaga ay mga pinagbabawal. Kaya po, ngayon po yung simula ng paghihigpit po namin. Okay, so major roads muna ang simula ngayong January 2. Pero paano po ang mangyayari exactly ngayon? Kapag may nakita, talagang titikitan po itong mga ito? Kasi di ba meron kasi mga driver niyang mga e-trike at e-bike na yan, lalo pa dun sa mga loob, kung sa loob lang ng subdivision gagamitin or kung sa labas ng mga kalsada nila, hindi naman po ito wala silang mga lisensya. Paano po ang magiging paghuli natin dito sa kanila? Ano mismo ang violation nila? Okay, ganito po, no. Kasi yung ginagamit legal basis po namin dito, yung 4136, RA 4136, at saka ho yung Joint Administrative Order 2014 ng MMDA na bawal po talaga sila sa mga major national highways. So ngayon po, pag nakita, una sabi ko nga sa mga enforcer natin, gabayan pa rin na maitabi nila, maialis sila doon sa national, yung major roads. Pero yung mga matitigas ang ulo na yun nga, nagka-counterflow pa, hulihin na yan. Pagka hinuli po namin yan, yung iba naman may lisensya, yung iba naman at wala talaga silang lisensya, ay mai-impound po yan. Yun, at least malinaw po ngayon. So yung may lisensya, titikitan. Ang walang lisensya na nagdadrive ng e-bike kapag dumaan doon sa mga major roads na nabanggit nyo, impounded automatic yung kotse. Ay, yung kotse, yung pong e-bike. Opo. Pero hanggat maaari, sinabi ko nga po sa kanila, yung mga kababayan natin, i-guide ninyo, tulungan ninyo kung may pagkakataon silang umalis doon, pumunta sila sa inner roads, pumunta sila sa inner roads kasi marami naman silang madadaanan. Pero kung yung mga pasaway po ayaw po talaga nilang matigas ang ulo, i-insist po nila yung gusto nila, kagaya nga po yung nag-viral video, naka-counterflow pa sa EDSA, yun po ay dapat ini-impound. Sino ho mag-i-impound, sir? Sinong agency po ang may impounding facility? Kami po, meron din po kami sa LTO, sir. Okay. Kung LTO po, ASEC, magkano ang multa dyan? Magkano po ang babayaran para matubos yung e-bike? Opo, may list po kami, Sir Manong Ted. Yun nga lang
lang po yung hindi ko ano ngayon yung list kasi ako tumabi lang po ako, nagda-drive po ako eh. Ay, so- Opo, Oh, Asek. nasa Naku, opo, pasensya opo. na, Asek. Sorry. Oo. Opo, okay lang po. Opo. Anyway, Pasensya na rin po. sir, Biglaan. ano ba ho ang rule dito po sa RA na governing itong mga electric vehicles na ito? Dapat ho ba ang mga e-trikes, 3 gulong, o yung mga motorsiklo na electric po, 2 gulong o 4 gulong, dapat nagpaparehistro po sa LTO bilang bilang isang motor vehicle? Actually, Manong Ted, ngayon po gumagawa po ang DOTR, ang LTO, LTFRB, DILG ng joint memorandum para po ito po ay mairehistro itong pong mga e-trikes, e-bikes. Kami po, ang pinagbabatayan po namin kasi sa National Highway, talagang bawal po sila. Mm-mm. Base po doon sa Joint Administrative Order 2014-01. Mm-mm. So yun po yung legal basis namin. Kasi Manong Ted, sa totoo lang, pag hindi po natin ginawa, yun na nga po, sinasabi ko, paulit-ulit sila eh. Tingnan ho ninyo, nung Pasko, naka-counterflow pa. Ganun po ka-delikado talaga. Sana ho maunawaan ng mga kababayan natin. Opo. So, going back doon sa aking katanungan po, Asek, magkakaroon na po ng order, kumbaga, it will take effect as kumbaga as a regulation na dapat ipaparehistro mo yan sa LTO. Opo. Yun po yung tinatapos po ng DOTR. Ilalabas din po yan within few days. Okay, you're talking about motor, dalawang gulong, 3 gulong o 4 gulong? Yes po, lahat po yun, sir. Oo, kasi wala namang problema doon sa mga electric cars na talagang itong mga pangkalsada, di ba? Walang Wala question pong doon, wala ipaparehistro pong- mo talaga yon. Pero ito ho kasi wala mga pong maliliit, problema. no? Opo, itong Opo. mga parang golf cart, di ba? Parang golf cart. Correct. Oo, Correct, sir. na Correct, sir. yan naman kasi hindi mo pwede talagang gamitin sa labas ho noong golf course, no? Doon lang sa loob yun, Tama okay po. lang yun. Pero ito ho kasi Tama po. kapag tumapak na sa kalsada, kahit na po ito sa mga city road, no? Or municipal road o provincial road, pwede ka na maka-aksidente eh. Pwede ka na makamatay. Pwede ka na Totoo po yun. di po ba, Asek? Totoo po yun. Kung makita po ninyo yung video na yung e-trike, tinumbok niya yung mga nasa pedestrian, 4 na tao tinamaan niya. Yung mga ganun to, talaga pong nakaka-aksidente po din talaga, nakaka-perwisyo din. Kasama ho ba ng naturang order ang obligasyon na yung magmamaneho ng rehistradong electric vehicle ay may lisensya po sa pagmamaneho? Opo, kasama po yun. Kasama po yun sa magiging lalabas po ng DOTR. And I think it's Opo. fair. Kasi kung ilalabas mo yun ng subdivision na marami ka ng kasabay, dapat talaga marunong magmaneho. Hindi, di Opo. ba kung may lisensya talaga. Oo. Pero kasi Opo. Asek ganito, nung simula nito, hindi lang major roads ang kasama eh. Pero for the implementation today, major roads muna. Kailan yung Opo. iba pa na mga lansangan natin, madadagdagan pa po ba? Madadagdagan. Oo. Kailan po ang implementation kung madadagdagan at ano-ano pa pong mga kalsada ang ipagbabawal na rin ng e-bike at e-trike? Madadagdagan po yan, Ma'am Chacha. Within few days, ilalabas ko po yung mga information naman dun sa mga ibang kalsada natin. Okay. Hello. Naputol si Asek? Babawal din sila. Okay. Bigyan ko po kayo ng example, Ma'am Chacha. Sige po. For example, yung Commonwealth po na yan, Mm. isa rin po yan. So, Sa isa po tinitignan. yung ikinoconsider po namin. Opo. Oo. Sige. Sir, kailan po ang inyo pong pagtansya sa paglalabas po ng official na order? Ano po ito? Isa po itong administrative order and meron pa ho siyang publication para maging... Opo, go ahead. Opo, joint memorandum circular po ito ng DOTR, DPWH, DILG, LTO, LTFRB. Opo. Okay. Ayun po. Opo. Sige. So, wala pa hong Republic Act pala para dito, no? Wala pa po eh. Okay, Yun sige. nga sana Opo. kung meron. Okay. Opo. Ito po, maiba lang ako ha. Okay na ako doon. So, Opo. dito po sa mga maiingay ang tambutso na motorsiklo, Opo. may magagawa ho ba ang LTO dito? Opo, actually bawal po 'yan, sir. Kami po
isa rin po sa mga hinuhuli namin yan, pinapara po namin sa mga highway, yung pong mga motorsiklo na naka-open pipe, talagang maingay. Sa totoo lang po, yung iba, alam naman natin, nung sa bagong taon nila ginagawa, pero dapat po ilagay ho nila sa ayos, ibalik na nila sa tama. Kasi once po na tsempuhan po ng mga enforcers po natin yan, mahuli po sila dyan. Sir, di ho ba kasi doon ho sa Motor Vehicle Inspection System, naalala ko, nung una pa, kasama doon sa ine-inspeksyon ay yung iyong tambutso, yung ingay nito. Opo, Opo. opo, may decibel po yan. Opo, Yes, tama po opo. kayo. Oo, Ini-inspect din po namin yan. Kaya po yung iba po kasing kababayan natin, madali po siyang tanggalin. Kaya ho natatanggal nila. Yung pag magpapa-inspect sila, ikakabit po nila yung stock pipe, stock mufflers. Oho. Tapos pagka po labas nila sa highway, i-open pipe na nila para magmukhang malaking tingnan o maingay. Bawal po yon. Kaya kami po, pag na-tsempa po namin sa highway, huli po yung mga yan. Opo. Ano po ang penalty po sa mga lumalabag sa panuntunang ito? Yung po nagmo-modify ng mga mufflers at sobra na po ang ingay at ginagamit. Opo, may illegal modification po sila dyan. May kaukulang penalty po na babayaran po sila pagka po sila ay nahuli po sa ganyan. Opo. Doon sa lisensya ng driver ang penalty dito. Opo, lisensya po. Opo, wala Illegal ba? modification. Opo. Maliban doon, wala ho namang kumbaga iba pang pananagutan yung pong ano. Depende po kapag may mas mabigat po na violation yung motorsiklo, for example po unregistered na tapos nakaganyan pa illegal modification, ay mai-impound po yan. Okay, opo. At ito ho yata din in consonance with some local ordinances, ano po, di ba? Bawal Opo, din. tama po kayo, lalo na po yung mga LGUs, may mga ordinansa din po sila sa iba't ibang lugar na pinagbabawal din po yan. Okay, opo. Sige. So, Opo. kailan kaya kayo pwedeng at random mag-check lang sa mga notorious na mga lugar na kung saan naglipa na itong mga sa Tondo daw po katakot-takot ang pasaway. Asek, ang nag-aaway-away na magkakapit-bahay dun, ha? Dahil sa Dahil po motorsiklo. dyan sa Oo nga po. ganyan. Masakit po talaga siya sa ulo, Asek. Opo. Hayaan po ninyo, Manong Ted, Ma'am DJ, sa Monday po, ipupulong ko po lahat po kasi ng enforcement para po magkasa po kami ng operation para dyan. Okay, sige. Okay? Okay na Opo. okay po. Asek, last na Opo, lang. Balikan sige. ko lang yung issue kanina Opo. kasi may mga nagtatanong dito sa comment section. Oo nga, nakalimutan namin. Kasi 'di ba dito kasama yung EDSA doon sa mga major roads natin ipagbabawal yung e-bike at e-trike. C5 Opo. kasama din. Merong mga areas doon na may bike lane tayo, halimbawa dito sa EDSA. Kapag daw po ba ang e-bike at e-trike ay dumaan doon sa bike lane, huhulihin pa rin daw po ba o bike lang po ang pupwede doon? Pag po yung yung e-bike, yung two wheels at kasya siya doon sa bike lane, okay lang po 'yon. Pero yung pagka mas malaki siya doon sa bike lane, kagaya po ng mga 3 wheels, 4 wheels, bawal po siya doon. Ito pong e-bike no na dalawa ang gulong pero mistulang motorsiklo na talaga siya, pwede sa bike lane nang wala kang sa EDSA, pwede po 'yun? Yung pong 2 wheels na e-trike, pwede po 'yon doon sa bike lane. Pero meron po kasi Manong Ted na mga e-bike na parang kotambas niya ma-higher cc mga malalakas, mga matutulin. Opo, yun po hindi po pwede yun linawin ko lang po, wag po kayong ma-confuse mga kababayan natin. Kasi meron pong mga 2 wheels na halos kasing lakas ng mga big bikes. Tama. Yun po hindi po yun maari sa bike lane kasi baka po yun maka-aksidente. Ang pinag-uusapan po natin dito yung mga 2 wheels na mga 50 kilos below na parang bisikleta na naging electric vehicle. Opo. Electric bike. Opo. Hindi, tsaka din po siguro panahon na para i-revisit nga itong batas tungkol sa mga electric vehicles kasi po ngayon may mga modelo na ng motorsiklo na electric din na dapat mong iparehistro sa LTO bilang isang motor vehicle na talaga, di ba? Opo. Yun nga po yung yun po yung ginagawa po ng DOTR ngayon.
ngayon na hopefully mailabas na para Opo. mairehistro naman natin sila, ma-identify. Okay. Ang ano lang naman po na talaga natin dito, yung road safety lang. Opo, yes sir. At kami po inyong kaisa po dito nga po sa pagbibigay po ng regulasyon sa mga pwede pong magdulot ng aksidente, hindi lang sa mga maneho mismo nito, kung hindi po sa mga ibang tao, sa mga pedestrian at kapwa po motorista. Salamat po ASEC at mabuhay. Thank you sir. Opo. Dapat po, Manong Opo, Thank thank you you. Si ASEC Marcos Lacanilaw ng LTO. Salamat sa kanyang panahon sa pagpapaliwanag po sa isyong ito. Nagpapasintabi ako kasi ang iba ho galit dyan. Ano ho? Ang sinasabi nga nila, kung kailan naman mahirap mag-commute, kailan naman kasi ito yung transportasyon ng masa, sorry po, magpapasintabi kami kasi po, nakamamatay po iyan ha? Kapag ang iyong takbo mas mabilis. Yes, sa mga bisikletang pangkaraniwan, kapag nakabundol ka ng matandang tumatawid at yan ang iyong dala, makakamatay yan. Di po ba? Kapag ikay nakabundol ng isang minamaneho po na pangkaraniwang kotse, mga nasa ibaba, Diyos ko po, aksidente yan. Hindi lang po din siguro doon po sa iyo na ikay naka-e-trike, yung pong gastusin din nung kabilang panig. Alam niyo ho, yung kaya kinakailangan din yung nagmamaneho niyan, meron pong kaukulan training Correct. at may pananagutan. Kumbaga po, Definitely diba? agree. Kasi po, yan po mga kapatid, ay hindi po yan pribilehiyo. Opo, ha? Opo. At kung yung iba, ginagawa nilang I'm sorry, panghanap... hindi po yan karapatan. Hindi yan karapatan. Yan po'y pribilehiyo Oo. Tsaka na yun na nga ibinibigay ng Estado. Baby boy, Manong Ted, huwag natin kalimutan na itong e-bike, ginagamit na siya panghanap buhay ng karamihan. So kung ang jeep, inirerehistro, kung ang mga tricycle ay kailangan ding irehistro at kailangan ng nagmamaneho ay may lisensya, dapat lang din po yung e-bike. Hindi po ba? At Oo. doon po naman sa mga may mga ganyan pong sasakyan sa subdivision, Yun nasa loob. make sure na yung gagamit niyan kapag nakasagi ng homeowner na nakaparada lang, meron kayo pambayad Oo. Nagiging cause din ng away. Oo, totoo yan. kapag ah. nag-aaral Oo. magmaneho, Oo. oo, at makasagi ka na nakaparada doon na homeowner, make sure na may pambayad kayo, away yan. Oo. Storbo yan. Kung walang pambayad, edi sorry. Oo, istorbo yan. Opo. True. Pero